Hindi ko mapigilan na maikuyom ang aking kamao. Nasasaktan ako sa mga naririnig ko ngayon kay Ashley. Ganoon na ba ako kasama sa paningin niya para masabi niya sa akin ang lahat ng bagay na yun? Miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na ang dating Ashley. Hindi ko alam kung ano ang pwede kong gawin para muling bumalik ang tiwala niya sa akin. Who are you? Natigil ako nang marinig ko ang boses na biglang nagsalita nang makapasok ako sa kanyang unit. Mukhang pinapapasok niya naman talaga ako nito pagkatapos ng mainit namin na pag-uusap dahil iniwan niyang bukas ang pintuan ng kanyang unit. Agad akong napatitig sa nagsalitang bata. Bigla akong nakaramdam ng panibugho nang makita ko ang batang kasakasama niya noon sa restaurant. Ang bata na kung hindi ako nagkakamali anak nilang dalawa ni Lorenzo. Pakiramdam ko, biglang tinusok ng libo-libong karayom ang puso ko. Ang sakit isipin na pag-aari na ng iba ang asawa ko. Mika. Don't talk to him. Go back to our room, narinig ko pang utos ni Ashley dito. Nakaupo na ito sa sofa at galit na nakatingin sa gawin namin ng anak niya. Agad naman tumalima ang batang tinawag nitong Mika. Diretso itong pumasok sa loob ng kwarto, kaya naman agad akong naglakad palapit kay Ashley. Umupo ako sa tapat niya. Talagang nagkaanak ka pa sa kanya, wika ko na hindi maitago ang pait sa boses. Muli itong natigilan at mataman akong tinitigan. Pagod na akong magpaliwanag sa iyo, Ryder. Hayaan mo na ako. Mas tahimik ang buhay ko kung wala ka, seryoso nitong sagot. Pakiramdam ko biglang nanikip ang puso ko sa sinabi nito. Ang sakit. Walang kapantay na sakit. Kung ito man ang tinatawag nilang karma, ang hirap naman harapin. Pakiramdam ko unti-unti akong nauupos na kandila dahil sa mga naririnig ko sa kanya. Iyan ba talaga ang gusto mo? Wala na ba talaga, Ash? Kahit na mangako ako sa iyo na magbabago na ako, hindi mo ba mahanap sa puso mo ang kapatawaran na hinihingi ko sa iyo? Tanong ko. Kulang na lang ay umiyak ako sa harap niya. Hindi na. Matagal na tayong tapos, Ryder. Itigil mo na ito. Maging casual na lang tayo sa isa't isa. May anak tayo si Charles. Sa kanya na lang natin dalawa, sagot nito. Hindi ako nakaimik. Seryoso ko siyang tinitigan. Kung ganoon, wala akong magagawa kundi ibigay ang gusto mo. Pero asahan mo, Ash, hindi ako magsasawa na suyuin ka. Ipapakita ko sa iyo na karapat-dapat mo pa rin akong pagkatiwalaan, sagot ko at tumayo na. Hindi ito nakasagot. Akmang aalis na sana ako nang marinig ko ang boses ni Charles. Kakalabas lang nito ng kwarto at diretsong naglakad palapit sa akin. Pa, tawag nito. Agad akong tumango. Nandito ka pala. Sumabay ka na sa akin pag-uwi, seryoso kong wika. Agad naman umiling si Charles. Pwede bang dumito muna ako? Matagal kong hindi nakasama si Mama at gusto kong sulitin ang mga panahon na nandito siya, sagot nito. Muli akong natigilan. Mataman na tinitigan ang anak ko at hindi ko mapigilan na mapaisip. Biglang nagbago si Charles simula nang maaksidente ito. Siguro dahil na din sa presensya ni Ashley. Kaya lang naman ito nagre-rebelde noon dahil alam kong hindi niya matanggap ang pagkawala ng kanyang ina. Ngayon, ipagkakait ko pa ang gusto niya. Fake L. Bakit hindi ko gamitin si Charles para muling bumalik sa akin si Ashley? As you wish, Charles. Kung saan mo gustong tumira, malaya kang mamili. Pero huwag mong kalimutan si Lola Agatha. Tiyak na hahanapin ka noon, sagot ko. Napansin ko ang pagrehistro ng tuwa sa mukha ni Charles dahil sa sinabi kong iyon. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng panibugho. Walang duda, mas malapit ito sa kanyang ina. Hindi ko naman masisisi ito dahil masamang tao ang tingin nito sa akin simula nang malaman nito ang relasyon ko kay Natalia. Talaga, Papa? Thank you, tuwang-tuwa nitong sagot. Pilit naman akong ngumiti. I love you, son, at malaya kang gawin ang gusto mo. Basta hindi lang makakasama sa kinabukasan mo, really not, nakangiti kong sagot at sinulyapan si Ashley. Blanko na ang ekspresyon ng mukha nito kaya mahina akong napabuntong hininga. Inilibot ko pa ang tingin sa loob ng unit. Walang bakas ni Enzo. Siguro kailangan kong magpaimbestiga para malaman ang kinaroroonan ng hayop na yun. Bigla na lang din kasi itong naglaho noon. Ang I love you too, Papa. Thank you sa pagpayad. Huwag po kayong mag-alala, dadalawin ko po si Lola Agatha palagi, sagot nito. Agad naman akong napatango at naglakad na palabas ng unit.
Naramdaman ko naman ang pagsunod sa akin ni Charles hanggang sa makarating kami ng elevator. Binalingan ko ito pagkatapos kong pindutin ang buton. Nagkita na ba kayo ni Enzo? Tanong ko. Agad itong umiling. Nasa Germany pa po si Papa Enzo. Si Mika lang ang kasama ni Mama pauwi ng Pinas. Ayaw daw kasing humiwalay sa kanya ang panganay na anak ni Papa Enzo, sagot nito. Hindi ko mapigilan na mapakunot ang noo ko. Bakit ilan ba ang anak nilang dalawa ni Ashley? May mga dapat ba akong malaman sa 8 taon na nawala ito? May itinatago bang sekreto sa akin si Ashley? Ilan daw ba ang anak ni Enzo? Tanong ko. Saglit na nag-isip si Charles bago sumagot. I think mag-aapat na yata. Buntis daw si Nurse Rona ngayon kaya nga pupunta sila Lola Susan at Lolo Arulfo ng Germany. Isinasama nga sana nila ang makulit na si Mika pero ayaw pumayag. Ayaw talaga niyang humiwalay kay Mama. Feeling niya anak din siya ni Mama, sagot ni Charles. Baka sa boses nito ang pagka-disgutso sa batang iyon. Siguro nagkakaselosan ang dalawa sa atensyon na ibinibigay ni Ashley. Lalo akong natigilan. Hindi ako makapaniwalang napatitig kay Charles. May idea na biglang pumasok sa isip ko. Anong sabi mo? Hindi anak ni Mama mo ang batang iyon? Tanong ko. Gusto kong makasiguro. Natigilan naman si Charles at tumitig sa akin. Papa, paano mo naman naisip ang tungkol sa bagay na yan? Kailan lang idiniklara ng mga doktor sa Germany na totally healed na si Mama sa sakit niyang leukemia at imposible iyang iniisip mo, sagot ni Charles. Agad naman akong nakaramdam ng pagkapahiya. Kung ano-ano na ang tumakbo sa isip ko. Hindi ko man inalam ang lahat bago ko pagbintangan si Ashley. Ang tanga ko talaga. Kung ganoon wala silang relasyon ni Enzo. May ibang asawa si Enzo at anak niya sa ibang babae ang batang iyon? God! Ang hirap pala nang bigla ka na lang manghusga. Pakiramdam ko bigla akong nabuhayan ng loob. Walang ibang lalaki sa buhay niya si Ashley. Wala akong dapat na ikatakot dahil hindi siya pag-aari ng iba. Pwede pang maging kami ulit. Boss, saan po tayo? Malalim ang aking iniisip nang marinig ko ang tanong na iyon ng aking driver. Mahina akong napabuntong hininga bago sumagot. Sa bahay. Maikli kong sagot. Ipapadala ko sa kondo ni Ashley ang ilang gamit ni Charles. Gusto kong bumawi sa anak ko kaya pagbibigyan ko ang kanyang gusto sa ngayon. Isa pa gusto ko din magpapansin kay Ashley at iparamdam dito na talagang nagbago na ako. Gusto kong ipakita dito na isa akong mabuting ama. Magpupursige ako para muli itong bumalik sa aking piling. Hinding-hindi ako susuko at ipapakita ko sa kanya na dapat niya akong pagkatiwalaan muli. Masaya ako sa nalaman na hindi naman pala inasawa ni Lorenzo si Ashley. May asawa na ito at may sarili ng pamilya sa Germany. Siguro mag-isip na lang ako ng paraan kung paano ito pasasalamatan. Ngayon ko lang na-realize na isa pala talaga itong mabuting kaibigan. Although, niluko niya ako at pinaniwala sa isang kasinungalingan pero ayos lang. Ang importante hindi ko siya maging karibal sa babaeng mahal ko. Masaya pa rin ako dahil tinulungan nito si Ashley na gumaling. Malaki ang utang na loob ko sa kanya at sisiguraduhin ko na makakabawi ako sa kanya sa kahit na anong paraan. Sir, nasa labas pa rin pala si Natalia, wika ng driver. Malapit na kami sa bahay at agad kong natanaw si Natalia sa labas ng gate. Nagkalat ang mga gamit nito at sumisigaw. Agad akong nakaramdam ng galit sa nasaksihan ko. Hindi pa rin pala ito umaalis. Ilang beses kong binilinan ang mga guard na ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha ng babaeng ito pero talagang matigas ang kanyang mukha. Ipinagpilitan niya pa rin ang gusto niya. Pagkahinto ng sasakyan sa tapat ng gate ay agad akong bumaba. Diretsyong nilapitan si Natalia at hinablot sa balikat. Ano pa ba ang gusto mo? Bakit nandito ka pa? Galit kong tanong. Umiiyak itong humarap sa akin. Ryder, please. Maawa ka. Handa akong gawin ang lahat, huwag mo lang akong paalisin dito. Maawa ka. Nagsusumamo nitong wika. Hilam ng luha ang kanyang mga mata kaya napailing ako. Moved on, Natalia. Ano pa ba ang gusto mo? Ilang beses kong sinabi sa iyo na wala akong ibang mahal kundi si Ashley lang, sagot ko. Alam ko. Alam kong hindi ko siya mapapalitan sa puso mo. Pero mahal kita, Ryder. Handa akong maging pangalawa mo o di kaya katulad noon, maging parausan mo kapag wala si ate. Basta nasa tabi lang kita.
Basta nakikita lang kita araw-araw. Masaya na ako doon, Ryder. Please, maawa ka, lumuluha na wika nito. Muli akong napailing. Ayaw ko nang gumawa pa ng panibagong kasalanan sa babaeng mahal ko. Umalis ka na at huwag na huwag ka nang magpakita sa akin, kahit kailan, galit na sigaw ko dito. Itinulak ko pa siya para magising sa isang katotohanan na hindi pwede ang gusto niya. Ang unfair mo. Lahat ng pagpapahirap mo tiniis ko, Ryder. Bakit ang sama mo? Ganyan ka na ba kawalang puso, nangungonsensya nitong wika? Agad akong napangisi. Alam ko na ang linyahan na ito ni Natalia. Ikaw ang walang puso, Natalia. Ikaw ang dahilan kaya nagdusa si Ashley noon. Tinangka mo siyang patayin, di ba? Gusto mong kitilin ang buhay ng sarili mong kadugo para sa sarili mong kaligayahan. Ngayon, sabihin mo sa akin, Natalia, sino sa atin ang walang puso, nang uyam kong sagot. Hindi ito nakaimik. Lumayas ka na. Mahiya ka naman sa sarili mo. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Isang malaking pagkakamali ang nangyari sa atin noon at habang buhay ko iyong pagsisisihan, sagot ko at agad na itong itinulak palayo. Sinenyasan ko ang 3 kong bodyguard na lumapit. Ilayo niyo siya sa lugar na ito at pagsabihan ang mga guard sa main gate na huwag papasukin ang babaeng iyan, maotoridad kong wika pagkatapos diretsyo na akong pumasok sa loob ng gate. Hindi ko na pinakinggan pa ang patuloy na pagmamakaawa ni Natalia. Wala na akong pakialam pa sa kanya. Kung nagdurusa man siya ngayon, mas doble ang pagdurusa na nararamdaman ko. Nandyan lang ang asawa ko sa paligid pero napakahirap niyang lapitan. Ryder, iho mabuti naman at dumating ka na. Nakakahiya na sa mga kapitbahay ang mga pinanggagawa ng babaeng iyon, agad na salubong ni Lola Agatha. Halatang kanina pa ito nanonood sa mga kaganapan sa labas. Pasensya na po kayo la kung bakit ngayon lang ako. Dinaanan ko pa ang mag-ina ko sa kondo, sagot ko. Agad na natigilan si Lola Agatha. Mataman akong tinitigan. Kondo. Sino sila Ashley at Charles? Tanong nito. Napatango ako. Gusto ni Charles na makasama ang ina niya. Gustuhin ko man na tumutol pero hindi maarila. Gusto kong gamitin si Charles para muling bumalik sa akin si Ashley, sagot ko. Alam kong mas apektado ito sa mga nangyayari ngayon pero wala akong magagawa. Kailangan namin magtiis para sa katahimikan ng lahat. Kung iyan ang desisyon mo, sino ba naman ako para manghimasok? Basta ipangako mo sa akin, Ryder, ayusin mo na ang pamilya mo. Sana bago ako mamatay, makita ko man lang kayong buo at masaya, malungkot na sagot ni Lola. Agad naman akong napahawak sa kamay nito. Magtatagal pa po kayo dito sa mundo. Dadagdagan ko pa ang mga apo mo kaya huwag kang magsalita ng ganyan, sagot ko. Malungkot itong napangiti. Ryder, matanda na ako. Alam kong hindi na ako magtatagal pa dito sa mundo. Kung gusto mo talagang makita akong masaya sa nalalabing buhay ko dito sa lupa, ayusin mo na kaagad ang lahat, iho, dahil hindi ko alam kung makakapaghintay pa ba ako sa pangako mong iyan, sagot nito. Para namang kinurot ang puso ko sa mga sinabi ni Lola. Hindi ko kayang mawala ito sa akin. Siya na ang nagpalaki sa akin, kaya naman ito ang kasakasama ko sa lahat ng kaligayahan at kalungkutan. Nagsikap ito noon para mabigyan ako ng magandang buhay. Ipinamana niya sa akin lahat ng kayamanan niya at hindi ko kayang bigwin ito sa kanyang kahilingan. Kailangan na talaga naming magkaayos ni Ashley. Hindi lang para sa sarili kong kaligayahan, kundi para na din kay Lola. Mabilis na lumipas ang mga araw. Wakas naging maayos na din ang lahat. Tinanggap ko na din ang alok ni Tita Susan na maging model ng isang nightclothes. Of course may pahintulot lahat ng iyon sa anak kong si Charles. Mabuti naman at malawak ang pangunawa nito at agad na pumayag. Kasakasama ko pa siya sa pictorial. Si Mika naman ay napapayag na din namin na sumama muna sa kanyang lolo at lola pabalik ng Germany. Parang aso at pusa ang turingan nilang dalawa ni Charles, kaya isa iyon sa dahilan kung bakit pumayag itong bumalik muna ng Germany. Nangako din ako dito na palagi siyang tatawagan at mag-uusap kami through video call para hindi namin masyadong mamiss ang isa't isa. Balak ko din kasing dalawin sila nanay at tatay sa probensya. Kinakabahan man sa magiging reaksyon nila pero kailangan kong magpakita sa kanila. Ayaw kong habang buhay nilang iisipin na patay na ako. Gusto ko nang ibalik sa ayos ang lahat. Ang relasyon sa pamilya ko maliban lang kay Ryder.
Agad akong napabangon ng kama nang marinig ko ang sunod-sunod na pag-doorbell sa labas ng unit ko. Manipis na pantulog ang suot ko ngayon kaya nagmamadali akong nagsuot ng roba. Tanging ako lang ang nadito sa kondo. May pasok sa school si Charles at balak din nitong dalawin ang kanyang lola Agatha pagkatapos ng klase. Niyayaya nga ako nito pero sinabi kong pagod ako at sa susunod na araw na lang sasama sa pagdalaw kay Lola Agatha na agad naman niyang naiintindihan. Pagkarating ko ng pinto ay sumilip muna ako sa pinhole para makita kung sino ang nasa labas. Hindi ko maiwasan na mapakunot ang noo ko nang mapansin kong si Ryder iyon. Seryoso ang mukha nito at hindi pa rin tinitigilan ang kakapindot ng doorbell. Masakit na sa tainga kaya padabog kong binuksan ang pintuan. Ano ba? Nakakabulabog ka na galit na wika ko. Kulang na lang ay sumigaw na ako sa sobrang inis. Ano ito? Bakit kailangan mong mag-post ng ganito? Agad na tanong nito at agad na ipinakita sa akin ang hawak nitong magazine. Mga larawan ko iyon na suot ang bagong iniindorso kong sleepwear or night clothes. May mga sexy design at meron din naman na normal lang. Wala naman akong nakitang mali sa mga larawan na iyon at proud pa nga ako dahil ang sexy kong tingnan sa mga kuha. Kitang-kita ang magandang hubog ng katawan ko. Ano ba ang pakialam mo? Ayos naman Imomodel ko lang ang mga damit na iyan at presto, magkakapera na kaagad ako, sagot ko habang pinapandilatan ito. Hindi mo ako naiintindihan, Ashley. Masyadong malaswa at hindi ko matanggap na pagpipistahan ka ng mga kalalakihan. Halos wala ka nang maitago pa sa mga pictures na iyan, sagot nito. Bakit ba apektado ka? Nakalimutan mo na ba na matagal na tayong hiwalay? Kailangan kong magtrabaho para sa sarili ko, Ryder. Malaki ang offer at natural papatusin ko, sagot ko. May pakialam ako dahil asawa mo pa rin ako, Ash. Hindi ko kayang nakikita na pinagpapantasyahan ka ng iba. Ako ngang asawa mo, hindi kita mahawakan Ibang tao pa kaya na halos maglaway na sa mga kuhang iyan, galit na sagot nito. Pwes mag-file ka ng divorce para hindi ka na mamisteroblema pa. Ano ba? Kung tutuusin wala ka ng pakialam, Ryder. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na matagal na tayong tapos. Hindi na ako babalik pa sa iyo, galit na sigaw ko. Agad na naningkit ang mga mata nito at itinulak ako papasok ng unit. Pumasok din naman agad ito at inilok ang pintuan. Kinakabahan man sa ginawa nito pero pilit pa rin akong nagtapang-tapangan. Ayaw kong nakikita nito na nasisindak sa kanyang presensya. Umalis ka na, Ryder. Hindi ka na nakakatuwa, galit ko pa ring wika. Nilapitan ko ito at itinulak. Pera ba ang dahilan kaya nagawa mong mag-post ng ganyan? Pwes, bibigyan kita. Marami ako noon at lahat kaya kong ibigay sa iyo, wika nito. Nagliliyab ang mga mata nito sa galit. Hindi ko kailangan ang perang iyan, Ryder. Kaya kong magbanat ng buto para lang kumita, singhal ko. Magbanat? O gusto mong gamitin ang katawan na iyan para kumita? Magkano ba ang halaga mo, Ashley? Ibibigay ko ang lahat, manatili ka lang sa tabi ko, wika nito. Muli akong umiling. Mangarap ka, Ryder. Hinding-hindi mangyayari iyang gusto mo, galit kong sagot. Napangisi ito. Hindi mo yata ako kilala, Ash. Noon pa man, alam na alam mong lahat ng gusto ko na kukuha ko sa kahit na anumang paraan. Sawang-sawa na ako sa kakasuyo sa iyo. Kung hindi man kita makuha ulit sa maayos na paraan, aangkinin kita muli sa paraan na alam ko, wika nito at agad akong hinawakan sa likod ng ulo ko. Hindi na ako nakakilos pa nang bumaba ang mukha nito sa mukha ko at sinibasib ng halik ang labi ko. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa ginawa nito. Pinilit kong kumawala sa kanya, pero mas malakas siya kaysa sa akin. Magpumiglas man ako pero walang saysay ang lakad ko. Hindi ako makapaniwala na aabot kami sa ganito. Hindi ako makapaniwala na ganito kapusok si Ryder. Mapang-angkin, mapagparusa iyan ang paraan ng paghalik nito sa akin. Wala na akong magawa pa kundi hayaan na lang muna ito. Tama ito, mag-asawa pa rin kahit na anong mangyari. Naramdaman marahil nito na hindi na ako nagpumiglas pa kaya naging banayad na ang paghalik nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan na mapapikit upang namnamin ang halik na iyon. Aminado akong sobra ko siyang namiss. Pero tuwing sumasagi sa isip ko ang ginawa nila ni Natalia, habang nakaratay ako noon parang tinutusok ng libo-libong karayom ang puso ko.
Ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo ako na Miss Ashley. Wika nito habang nakatitig sa mukha ko. Tapos na pala ang mapusok namin na halikan at napahiya akong naitulak ito. Bastos ka, galit na sigaw ko kasabay ng pagsampal sa kanya. Wala lang, gusto ko lang takpan ang pagkapahiya ko. Kahit na anong mangyari, hindi ko aaminin sa kanya na nag-enjoy din ako sa halik na pinagsaluhan namin. Hindi ko siya dapat bigyan ng pag-asa na magiging kami ulit balang araw. Hindi kayang tanggapin ng kalooban ko na minsan niya akong ipingpalit sa sarili kong kapatid. Bastos. Walang kabastusan ang ginawa ko sa iyo, Ash. Asawa pa rin kita kaya malaya kong gawin sa iyo ang lahat ng naisin ko. Lalo na sa intimate na paraan, sagot nito. Parang wala lang dito ang sampal na natangap mula sa akin. Akmang hahawakan ulit ako nito pero bigla akong umiwas. Napapailing na lang itong nasundan ako ng tingin. Kung gusto mo akong saktan ngayon gawin mo na. Sa ganoong paraan mabawasan man lang ang galit na nararamdaman mo sa akin, Ash. Sige, sampalin mo ako. Tadyakan mo ako. Ayos lang. Ilabas mo ang galit mo, seryoso nitong wika. Natigilan naman ako. Hindi ko mapigilan na mapaiyak dahil sa naririnig kong katagang iyon sa bibig niya. Ano ba ang pwede kong gawin sa iyo para muli kang magtiwala sa akin? Mahal na mahal kita, Ash, at sa tuwing iniiwasan mo ako, dobleng sakit ng puso ko ang nararamdaman ko, wika nito. Agad akong umiling. Hindi na kita mahal. Hindi ko na kaya pang mahalin ang isang katulad mo, sagot ko sabay iwas ng tingin sa kanya. Pasimple ko din pinunasan ang luha sa aking mga mata. Ayaw kong makita niya sa mga mata ko na nagsisinungaling ako dahil hindi totoo ang lumalabas sa bibig ko ngayon. Mahal ko pa rin siya. Hindi magbabago iyon. Pero kailangan kong tikisin ang sarili ko para sa katahimikan ng kalooban ko. Niloko niya ako ng makailang beses at maaring ulitin niya iyon. Ayaw ko nang masaktan pa. Ayaw ko nang umiyak. Sinungaling, narinig kong wika nito at mabilis na lumapit sa akin. Hinawakan ako sa balikat at tinitigan sa mga mata. Hindi ako maniniwala sa lumalabas sa bibig mong iyan, Ashley. Alam kong mahal mo pa rin ako at ayaw mo lang aminin, sagot nito. Lalo kong iniwas ko ang tingin ko sa kanya at malakas na nagpumiglas para mabitawan niya ako. Ano ba, Ryder, bitiwan mo ako? Wala kang karapatan na hawak-hawakan ako ng ganito, galit-galitan na sigaw ko. Not so fast, mahal ko. May iba pang paraan akong alam para mapatunayan ko kung talagang nagsasabi ka ng totoo ngayon. Nakangisi nitong wika at muli akong hinalikan sa labi. Muli akong nagulat. Itinutulak ko siya pero walang saysay ang lakas ko. Unti-unti na din akong natatalo sa nararamdaman ng puso ko para dito. Hindi ko na namalayan pa nakusa na pala akong ipinagkanulo ng sarili kong katawan. Tumutugon na ako sa halik niya. Siguro kahit ngayon lang. Promise kahit ngayon lang. Gusto kong maramdaman si Ryder. Gusto kong maramdaman ang presensya nito sa buhay ko. Promise ngayon lang na malayan ko na lang na nasa ibabaw. Na kami ng kama. Wala na akong saplot sa katawan at walang tigil sa kakahalik sa akin si Ryder sa buo kong katawan. Feeling ko tuloy ang ganda ko at sinasamba ako ng lalaking mahal ko. Wala naman sigurong masama kung muli akong magpaubaya ngayon. Mag-asawa pa rin kami. I love you, Ashley, wika nito habang titig na titig sa aking mga mata. Kita ko ang matinding pagnanasa sa mga mata nito habang dahan-dahan na pinaghihiwalay ang aking hita. Kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata ay mabilis na pinag-isa ni Ryder ang aming mga katawan. Noong una ay may nararamdamam akong kaunting kiro. Masyadong malaki ang kay Ryder kumapara sa akin na matagal ang panahon hindi nakatikim ng sex. Pakiramdam ko para tuloy akong muling na de-virginized. God, you're so tight, Ashley. Wika ni Ryder na habang buong ingat na nagtataas baba sa ibabaw ko. Wala naman akong nagawa pa kundi napakapit sa kanya. Gusto kong enjoy ang sandaling ito. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal niya. Kahit ngayon lang. Alam kong mali ito pero tao lang din ako. Kailangan ko siya. Kailangan ko ang asawa ko. Pagkatapos nito, iiwasan ko na talaga siya. Hindi ko nahahayaan pa na lalapit-lapitan niya muli ako. Ug Ryder, hindi ko mapigilang ungol kasabay ng pagsambit ng kanyang pangalan. Ang sarap ng ginagawa niya sa akin. Yes, Ash, ganyan nga mo ang i-name asawa ko.
Mahal na mahal kita, narinig kong bulong nito kasabay ng paghalik sa tuktok ng ilong ko. Maraming beses na may nangyari sa aming dalawa ni Ryder. Mabuti na lang at solo namin ang lugar na ito. Masyado na din kaming naging wild sa isa't isa. Sa bagay gusto ko din sulitin ang pagkakataon na ito na kasama siya. Tunay nga na talagang sobrang miss namin ang isa't isa. Sa sobrang pagod ko, hindi ko na namalayan pang nakatulog na pala ako. Nagising ako sa banayad na halik sa aking mukha. Unti-unti akong napadilat at agad kong nabungaran ang nakangiting mukha ni Ryder. May hawak itong red roses. Kailangan mo nang bumangon, mahal. Alam kong gutom ka na at may naghanda na ako ng pagkain para sa ating dalawa, malambing na wika nito. Agad na dumako ang mga mata ko sa orasan. Nagulat pa ako dahil nasa 2:00 nakaturo ang orasan. Hindi ko lang alam kung 2:00 ba ito ng hapon o 2:00 na ng madaling araw. Anong oras na? Si Charles, dumating na ba siya? Tanong ko habang dahan na bumabangon. Agad naman ako nitong inalalayan. Inilapag niya pa ang hawak na bulaklak sa gilid ng kama. Nasa bahay siya. Naglambing si Lola agad na doon muna siya matulog kaya naman pinabigyan niya na. Nakangiti nitong sagot. Agad naman akong napatitig kay Ryder. Kita ko ang hindi maipaliwanag na saya sa mukha nito. Bakit nandito ka pa? Tanong ko. Agad kong napansin ang pagseryoso ng mukha nito bago sumagot. Ash, please, kahit ngayon lang. Hayaan mo akong pagsilbihan ka. Alam kong mahihirapan ka ngayon kumilos dahil sa mga nangyari. Isa pa, hindi ko hahayaan na wala kang kasama dito, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya. Alam kong aware ito sa lakas ng ungol na pinapakawalan ko kanina habang nagtatalik kami. Hay, ang rupok ko talaga. Hindi andar ang galit-galitan ko ngayon kay Ryder. Tiyak na hindi ito maniniwala kaya naman palalagpasin ko muna ang lahat. Isa pa gusto ko din itong makasama. Gusto kong maramdaman ang pagiging asawa niya sa akin kahit ngayon lang. Yes, kahit ngayon lang ba talaga? Hindi na din ako sigurado pero bahala na. Magbabanyo muna ako, wika ko at agad na bumangon ng kama. Pababa na ako ng kama nang bigla akong napangiwi. Walang hiya, pakiramdam ko bugbog na bugbog ang katawan ko. Masakit ang balakang ko lalo na ang aking nabugbog ang katawan ko. Masakit ang balakang ko lalo na ang aking pagkababae. Ganoon ba kami kagigil kanina para magkaganito ako? Agad ko naman naramdaman ang paghawak nito sa baywang ko. Hinayaan ko na lang muna, total naman kasalanan niya ang lahat. Bubuhatin na kita, mahal ko, malambing nitong wika at naramdaman ko na lang ang pag-angat ko sa ere. Hinayaan ko na lang. Alam kong hindi ako mananalo sa gusto niya. Pwede ka nang umalis, seryoso kong wika dito pagkatapos namin kumain. Agad kong napansin ang pagngiti nito. Ganoon na lang ba kadali sa iyo na agad akong paalisin? Ash naman, pagod din ako. After this gusto ko din matulog dahil may pasok pa ako bukas sa opisina, sagot nito. Hindi ko naman malaman kung sisimangot ba ako o tatawa sa sagot niya. Siya ang nagtatrabaho sa aming dalawa. Ako ngang walang ginawa kundi bumuka ka lang, sobrang napagod eh. Panga ako. Samantalang si Ryder nagawa niya pa talagang maghanda ng pagkain. Fine, inis kong sagot. Agad kong napansin ang pagguhit ng ngiti sa labi nito kaya muli akong nagsalita. Pero sa sofa ka matutulog ha? Huwag sa kwarto, dagdag ko. Napalitan ng pagsimangot ang masayang ngiti sa labi nito. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Ako na nga siguro ang pinakatanga sa lahat pero bakit ganito? Hindi ko talaga siya matiis. Mahal ko siya at ang hirap pigilan ang damdamin. Gustuhin ko man nalayuan ito at huwag magpadala sa tukso pero ano ang magagawa ko? Lapit ito ng lapit sa akin. Nilalandi niya, ano pa nga ba ang magagawa ko, kundi ang magpalandi din sa kanya. Marupok ako eh. Nope. Gusto ko katabi kita, mahal. Hindi ako magiging komportable sa sofa. Baka sumakit ang katawan ko, ikaw din mapipilitan kang alagaan ako, sagot nito. Napapailing na lang ako at pasalampak na naupo ng sofa. Sabi ko na nga ba hindi talaga ako mananalo dito eh. Agad kong inion ang television. Gusto kong ibaling sa iba ang atensyon ko. Sobrang tesyonado na ang puso ko. Hahayaan ko na lang si Ryder kung ano ang gusto niya. Tea, nagulat pa ako nang bigla itong nagsalita.
Agad na napabaling ang atensyon ko sa kanya at kita kong maihawak itong isang tasa ng tiya na umuusok pa. Hindi ko naman mapigilan na mapatango. Kailangan ko ngang uminom ng teya dahil sa sobrang busog ko. Siguro dahil sa sobrang gutom kaya napadami ang kain ko kanina. O baka naman masyadong masarap lang ang luto nito at sabay pa kaming kumain. Madaling araw na. Wala ka nang makikitang magandang panoorin ng ganitong oras, wika nito sabay upo sa tabi ko. Talagang idinikit niya pa ang katawan niya sa katawan ko kaya napausog ako. Iiling-iling naman itong umusog ulit palapit sa akin at talagang iniangkla niya pa ang kanyang braso sa balikat ko. Porn movie na lang kaya ang panoorin natin mahal, narinig kong wika nito. Hindi ko naman mapigilan na kurutin ito sa kanyang tagiliran. Ano ba? Nag-uumpisa na naman ito eh. Alam kong alam na nito kung gaano ako karupo. Alam niya din siguro na nag-enjoy talaga ako sa ginawa namin kanina kainis naman kasi itong bibig ko, ang lakas kong makaungol. Ryder, kung wala kang magandang sasabihin pwede bang tumahimik ka muna? Bastos ng bunganga nito, kunwari ay inis kong sagot. Anong mali sa sinabi ko? Nagsuggest lang naman ako ng mga bagay na pwede nating panoorin nakalabi nitong sagot. Hindi ko alam kung seryoso ba ito o hindi. Inihilip pa nga ang ulo niya sa balikat ko at talaga naman feeling komportable ako sa posisyon naming dalawa. Kahit na. Palibhasa kasi puro kalibugan iyang tumatakbo sa utak mo sagot ko. Napansin ko ang pagyugyog ng balikat nito at ang mahina nitong pagtawa. Sige, kung ayaw mong pumayag na manood ng porn movie, tayo na lang ang gagawa, sagot nito at malagkit akong tinitigan. Agad naman akong napalayo sa kanya. Grabe siya, akala ko ba pagod siya? Bakit kakaiba na naman ang tumatakbo sa utak niya? Ryder, tumigil ka na nga, inis kong sagot sa kawalan ko ng masasabi sa kanya. Napahalakhak ito. Patayin mo na kasi ang sihi na iyan. Ako ang pagtuunan mo ng pansin mahal, paglalambing na wika nito at kinuha pa sa kamay ko ang remote control ng television at ito na mismo ang nagpatay. Napapailing naman ako sa kakulitan nito. Ano ba kasing klaseng attention ang gusto mo? Sagot ko habang nakatitig sa kanya. Kinuha ko pa ang tasa ng tea sa center table at inamoy ang aroma nito. Tinantiva ko pa kung kava ko na ba ang init para inumin. Ang paglalambing mo. Ash naman, kauting lambing at pagngiti sa akin, masaya na ako, sagot nito. Hey! Tumigil ka na nga. Sumusubra ka na talaga Hindi ka na bata para magkaganyan, saway ko. Muli itong tumawa. Ingot lang. Mukhang naging masayahin ang loko ngayong gabi at mukhang walang iniindang problema. Isip bata lang. Alam ko naman iyon mahal. Ubusin mo na nga ang teya mo at matutulog na tayo. Inaantok na ako, wika nito at naghikab pa. Namumuway na din ang mga mata nito nang titigan ko siya. Mauna ka na kung gusto mo ng matulog, Ryder. Malaya kang gamitin ang kama kung gusto mo, sagot ko. Agad itong umiling. Nope. Gusto ko sabay tayong mahiga doon. Ayaw kong matulog nang hindi ka kasama mahal, sagot nito. Parang gusto naman manlaki pati butas ng ilong ko. Mukhang may iba na naman siyang binabalak. Hindi pa nakaka-recover ang perlas ko. Mahapdi pa at ayaw ko na. Baka tuluyan akong malumpo nito kung ipagpipilitan pa ni Ryder ang gusto niya. Mauna ka na sabi Masakit pa ang buo kong katawan dahil sa mga pinanggagawa mo, inis kong sagot. Agad naman naningkit ang mga mata nito na sa akin. Pagkatapos pilyo itong umiti. Kung ganoon, kulang pa pala ang ginawa natin kanina mahal ko. Dagdagan natin para bumalik sa dati ang pakiramdam mo. Para mawala ang sakit ng katawan mo, nakangiti nitong wika at tumayo sa harap ko. Sa sobrang gulat ko gumiling pa talaga siya na parang isang macho dancer. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Talaga bang si Ryder itong kaharap ko? Bakit ang layo niya na sa dating Ryder na kilala ko? Bakit parang nagkaroon na ito ng sapak sa utak? Ang laswa mo talaga. Inis kong wika sabay tayo. Sa gulat ko ay hinawakan ako nito sa baywang sabay giling. Pakiramdam ko biglang nanayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Lalo na nang maramdaman ko ang nangangalit nitong sandata na idinidiin niya sa katawan ko. Ryder, ano ba? Hindi ka nakakatuwa ha, muli kong wika at nanlalaki ang mga matang tinitigan ito. Wala na ba talaga siyang kahihiyan?
Bakit biglang naging ganito ang isang rider James Sebastian? Malayong malayo sa rider na kilala ko. I know that you will like it, mahal, sagot nito at talagang pinag-igihan pa ang pagiling. Hindi ko na mapigilan pa ang matawa dahil sa mga pinanggagawa nito ngayon. Natigil naman ito sa pagiling at tinitigan ako sa mukha. Ito lang pala ang makapagpatawa sa iyo, mahal eh. Pinahirapan mo pa akong mag-isip, reklamo nito. Ang sagwa kasi. Mabuti naman at itinigil mo na. Kung ako siguro ang may-ari ng bar, tapos mag-a-apply ka hinding-hindi kita tatanggapin. Malas ka sa negosyo eh, natatawa kong wika. Talagang tuluyan ng naputol ang harang na pilit kong ipinansalag sa pagitan naming dalawa ni Ryder. Nakuha na naman niya ang loob ko sa kabila ng lahat ng kasalanan na nagawa niya. Siguro aasa na lang ulit ako na hindi na niya ulitin pa ang lahat ng kasalanan na nagawa niya sa akin. Ang sakit mo naman magsalita, mahal. Halika sa kama, mas magaling akong gumiling kapag nakapatong sa iyo, nang aakit nitong wika sabay hila sa akin. Kinaumagahan. Nagising ako na wala na sa tabi ko si Ryder. Nang tingnan ko ang orasan sa bedside table ay 8:00 na pala ng umaga. Pakiramdam ko kulang na kulang pa rin ako sa tulog. Anong oras na nga ba pala kami nakatulog kagabi? Hindi ko na napansin. Basta ang naalala ko, hindi ako tinantanan ni Ryder hangat hindi nito nakita na lupaypay na akong nakatulog sa kama. Nagmamadali na akong bumangon ng kama. Gusto ko din i-check kung umuwi na ba si Charles. Baka wala na si Ryder at pumasok na ito sa work. Ewan, bahala na siya. Susunod na lang siguro ako sa agos ng buhay. Wala na akong kawala sa kanya. Mahal ko pa din naman siya at siguro ihahanda ko na lang ang sarili ko sa mga posibleng pagsubok na dumating. Pagkatapos kong maligo ay nakaramdam ako ng kahit kaunting ginhawa sa buo kong katawan. Nagbihis lang ako ng damit pambahay at nagpasya ng lumabas ng kwarto. Nagtaka pa ako dahil nakakaamoy ako ng masarap na aroma ng pagkain na nagmula sa kusina. Dali-dali akong naglakad papunta doon at agad na sumalubong sa paningin ko si Ryder. Abalang-abala ito sa paghahalo ng pagkain. Naka-short at sando at may suot na apron. Ang hot niyang tingnan at hindi ko mapigilan na mapatitig ng matagal dito. Good morning, ma, napapitlag pa ako nang marinig ko ang boses na iyon. Hindi ko man lang namalayan na kanina pa pala nakatitig sa akin si Charles na nakaupo sa may mesa at abala sa kakahiwa ng kung ano-anong gulay. Good morning, nailang kong bati. Napasulyap pa ako kay Ryder na noon ay ngingiti-ngiti na nakatitig sa akin. Good morning, mahal, wika nito sabay lapit sa akin. Niyakap at hinalikan ako sa pisngi. Bakit nandito ka pa? Wala ka bang pasok sa opisina? Nailang kong tanong. Mukhang naubos na yata ang tapang ko. Hindi na ako makapagtaray eh. Nope. Gusto kong ibuhos buong oras ko sa inyong dalawa ni Charles ngayong araw. Ito na ang chance para magkaroon tayo ng family bonding, sagot ni Ryder, sabay kindat kay Charles na noon ay kitang-kita ang tuwa sa mukha. And excited na ako pa. First time natin gawin ito. Saan nga pala tayo mamaya pupunta? Tagaytay? Baguio, masiglang sagot naman ni Charles. Napatitig naman ako kay Ryder. Kahit saan. Basta siguraduhin niyo lang na mag-enjoy kayong dalawa ni mama mo, sagot nito at kumalas na sa pagkakayakap sa akin. Binalikan nito ang nakasalang na pagkain. Ako okay lang kahit saan. Pwede nga kahit sa Tagaytay na lang. At least malapit lang, sagot naman ni Charles. Mukhang nagkakasundo na ang mag-ama. Parang normal na lang sa kanila ang mag-usap ng ganito. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng tuwa. Gusto ko din naman maging masaya si Charles. Noon pa man pangarap ko nang mabigyan ito ng kumpletong pamilya. Dumating lang talaga ang trahedyang iyon, kaya naman naudlot ang pangarap ko para dito. Sana lang magtuloy-tuloy na ang lahat. Sapat na siguro ang isa pang pagkakataon para kay Ryder. Gusto ko din naman magkaroon ng kumpletong pamilya. Baka magiging successful na sa pagkakataon na ito. Kayo ang bahala kung saan nyo gusto. Walang problema sa akin, sagot ko sabay lapit sa may dining table. Hinila ko ang isang upuan at naupo na. Nagtaka pa ako dahil may ilang pagkain na nakahain sa lamesa. Pagkatapos may pinagkakaabalahan pang lutuin si Ryder. Sa totoo lang hindi ko alam na marunong pala itong magluto. First time ko itong nakita na humawak ng sandok at kaldero.
Siguro nga, may mga bagay pa akong hindi alam tungkol dito. Nagugutom na ako. Matagal pa ba iyan, kunwari ay rekamo ko. Natigil naman si sa paghahalo ng niluluto niya at napalingon sa akin. Malapit na ito, mahal. Kaunting tiis na lang. Ang tagal kasi maghiwa ng gulay nitong anak mo sagot ni Ryder. Agad naman napasimangot si Charles. Mukhang hindi nito nagustuhan ang sinabi ng ama. Pa naman? Huwag mo naman akong ipahiya kay mama, reklamo nito. Agad naman tinawanan ni Ryder ang anak. Hindi ko naman mapigilan mapangiti, pinagmamasdan ko ang mag-ama ko. Kung ganito lang siguro palagi, wala na akong mahihiling pa. Pero alam kong may mga bagay pa akong dapat harapin. May mga bagay pa akong dapat ang pagtuunan ng pansin. Masaya kaming kumain ng agahan. Kung titingnan ng maigi si Charles ang pinakamasaya sa lahat. Hindi lang marahil nito mabanggit noon pero nangangarap din ito ng buo at masayang pamilya na siyang susubukan ko ulit ibigay sa kanya ngayon. Siguro kailangan sumubok ulit. Kung hindi mag-workout, marami pa naman siguro akong luha sa mga mata na pwedeng ilabas. Para kay Charles, aasa ulit ako na maging maayos ulit ang aming pagsasama ni Ryder. Mahal, kumain ka ng marami. Ang payat mo na narinig kong wika ni Ryder at nilagyan pa ng pagkain ang aking pinggan. Ryder, ayos na. Pakunti-kunti lang naman ang nakakain ko lalo na kapag mga ganitong oras. Mamaya pa babalik ang gana ko sa pagkain, sagot ko. Agad itong umiling. Hindi ubra ang ganyang klaseng palusot, mahal. Kaya ang payat mo dahil napapabayaan ka sa oras ng pagkain sagot nito. Napapailing naman ako. Hindi ako payat, Slim lang ako at ko ang katawan na ito dahil may ini-endorse akong produkto, sagot ko. Saglit na natigilan si Ryder at seryosong tumitig sa akin. Ash, alam kong masyado pang maaga para panghimasukan ko ang gusto mo. Pero pwede bang last na iyon? I mean, hindi ko kayang pagpistahan ng iba ang kahit larawan mo. Alam mong seloso akong tao, diba? Sagot nito. Natigilan ako. Napasulyap pa ako kay Charles na seryosong kumakain. Pwede bang mamaya na natin ito pag-usapan, Ryder? Please, sagot ko at agad na sumubo ng pagkain. Saglit pa ako nitong tinitigan sa katumango. Fine kung iyan ang gusto mo, sagot nito. Pagkatapos kumain ay agad na kaming nag-ayos para makapamasyal na. Nagsuot lang ako ng fitted jeans at blouse na pinarisan ko na din ng white rubber shoes. Nagdala na din ako ng sunglass. Gusto kong maging komportable kung saan man kami magpunta. Sakay ng sasakyan ni Ryder, agad kaming bumiyahe. May driver naman pala at ilang bodyguards na nakasunod sa amin. Hindi ko na kung gaano na. Kayaman si Ryder. Siguro sobrang yaman na nito dahil hindi lingid sa kaalaman ko na kasama ito sa most richest man in the country. Tahimik lang ako habang tumatakbo ang sasakyan. Nakatanaw lang ako sa labas ng bintana samantalang masayang nag-usap sila Charles at Ryder. Puro tungkol sa pag-aaral ni Charles ang kanilang pinag-uusapan. Tahimik lang akong nakikinig at nakikitawa. Ito ba iyon way papuntang Tagaytay? Hindi ko maiwasan na maisatinig nang mapansin ko na pumasok kami sa isang kilala at sikat na village dito sa Alabang. Agad na nagkatinginan ang mag-ama kaya hindi ko maiwasan na pagtaasan sila ng kilay. Mukhang may balak ang mga ito na hindi ko alam. Humulakip-kip pa ako para malaman nila na hinihintay ko ang kanilang sagot. Si ka lang, mahal. May dadaanan lang tayo, nakangiting sagot ni Ryder. Mataman ko muna itong tinitigan bago ko muling itinoon ang atensyon sa labas ng bintana. Puro malalaki at magagandang bahay ang aming nadadaanan. Pakiramdam ko wala ako sa Pilipinas. Hindi na pala matatawag na bahay ang mga nakikita ko. Mga mansyon na ito at sa lawak nito ay masasabi kong maswerte ang mga pamipamilya na nakatira sa lugar na ito. Saglit na natigil ang pagmumuni-muni ko nang pumasok ang kotse sa isang nakabukas na mataas ng gate. Pumasok sa malawak na bakuran at mula sa kinaroroonan kita ko ang isang napakalaking bahay. Napinpinturahan ito ng pinaghalong kulay puti at gold. Welcome home, mahal, nagulat pa ako nang biglang nagsalita si Ryder. Nakababa na pala ito at nakalahad ang kanyang kamay. Tulala naman akong napatitig sa kanya. Si Charles naman ay nakalabas na pala ng kotse at tuwang-tuwa na naglalak papuntang fountain. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko mapigilang tanong kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata.
Simula ngaon, sana pumayag kang dito na tumira, mahal. Binili ko ang lugar na ito para sa iyo. Actually, medyo matagal ko nang pinapatayo ang bahay na ito. Patapos na ang bahay na ito bago ka pa nagkasakit. So sorpresahin sana kita, kaya lang biglang dumating ang trahedya na iyon. Mahal, I am sorry. From the bottom of my heart, pinagsisisihan ko ang lahat-lahat. Magpakasal ulit tayo. Sa pagkakataon na ito, gusto kong walang halong kahit na ano paman. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal.